Hi, this is Pinoy Extreme and welcome to the part 2 of the victim of the affair is not always the victim of the relationship or the marriage. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sabi niya dito, sometimes people are not aware na may kulang sila. It's unfair to say, isipin mo, bakit ka niloko kung never na open ang discussion sa issue ng relationship. And again, bakit nga hindi na open yung mga ganong kaimportanteng issue? It's because pinaparusahan natin yung taong nagsasalita ng katotohanan. And again, ano pang ine-expect natin sa isang tao kung paparusahan natin sila sa pagsasabi ng katotohanan? Kung gusto mong makakuha ng katotohanan, kailangan mong magbayad. Equivalent exchange, kumbaga. Ano yung kailangan mo ipambayad? Acceptance. Okay, sabi ni Fiad, naloko ka na ba? Based sa pananalita mo, hindi pa. Kaya, shut the fuck up! Hindi mo alam kung gaano kasakit sa, paano maloko. Tapos, magbigay ka ng opinion sa bagay na wala ka namang alam. What if I told you this is not my personal opinion, but what the American-Belgian psychotherapist found out doon sa karir niya? Would that change your mind? Yang pinagsasabi mo kasi parang ini-invalidate mo yung nararamdaman nung taong niloko kesyo may nagtulak sa tao para makapagloko kaya okay ka lang. Well, it's not really an invalidation of what the victim of the affair experienced. Napakasakit sa pakiramdam yung maloko. Walang nag-aalis sa kanila nun. Now, kaya sobrang sakit nung panloloko sa atin, nung pinagkatiwalaan natin, it's because yung image na nabuo natin sa sarili natin, like you are the one, di ba? Ikaw na yung lahat, ikaw lang, sapat na, ganon. Nawawala yung image ng pagiging special natin doon sa lahat ng areas ng buhay. Kasi nga, may inimbita yung partner mo na ibang tao to fulfill that role. Okay, ano yung example? Yung example niya is, nakita ng jowa mo na meron kayong deep talks nung either kaibigan mo, office mate mo, so on and so forth. Now, most of the reaction ng mga partners or yung usual is magselos doon sa tao because bakit nila ginagawa yung mga bagay na dapat kami lang yung gumagawa. And very common yung ganong mindset, lalo na pag naaapakan yung identity ng partner nila as special doon sa buhay nila. Another example, bakit nagsishare ka na ng mga secret sa kanya? Di ba dapat ako lang? Another example, di ba ako lang dapat yung best friend mo? Di ba ako lang dapat yung kaduo mo sa computer games? So, yung infidelity kasi, it robs the person the identity ng pagiging number one doon sa buhay or doon sa relasyon nila. Hindi na sila yung number one, hindi na sila yung tanging nagpapasaya or yung tanging source ng kaligayahan ng tao. Nagkakaroon na ng ibang tao na nagfo-fulfill ng need nung partner nila. Kaya doon nagka-crumble yung identity nung mga nalokong partner. And that's why it's hard. Sa example mo na pulubing nagnakaw is magkaiba Brad. Paano mo ipagkukumpara yung
babaeng nagloko, nakipag-sex sa iba doon sa nagnakaw dahil gutom, paano mo iintindihin ng magkapareho? Natanong niya kanina, paano mo may pagkukumpara daw? Well, unang-una, before mo may pagkumpara yung dalawang bagay, kailangan mo munang malaman yung rason kung ba't ginawa nung taong nagkamali yung pagkakamali na ginawa nila. Again, kailangan mong malaman yung rason kung bakit ginawa nung taong nagkamali yung pagkakamali nila. Pwede kayong mag-umpisa doon sa mga tanong na hindi nakafocus doon sa sordid details. Yung nakakasugat na details. Ano yun? Mas maganda ba siya? Mas mabango ba siya? Mas magaling ba siyang humalik? Di ba? Lumulunok ba yun ng pride? You do away with those kinds of things. What you could ask first for the person that actually committed the infidelity is that you can ask them, what did the affair mean to you? You try to understand the significance or the motivation nung taong gumawa nung affair. And dyan nyo mauumpisahang maintindihan yung side ng partner nyo. Kahit sabihin mong understanding lang sa mga cheater yung explanation mo, nahuhulog pa rin siya sa justification. Minsan na din akong naloko or nagloko sa partner ko and pinagsisihan ko, yun ang masasabi ko. Again, understanding why it happened is different from whatever happened is right. Magkaiba yun. Huwag niyong pinaghahalo yung tama at mali sa kung bakit nangyari yung isang bagay. Babalik tayo dun sa example ko na hindi nga tama na pukpukin ako ng coke sa ulo nung taong inaasar ko, and at the same time hindi rin tama na pinikon ko yung tao up to the point na pukpukin niya ako ng coke sa ulo. Gets nyo? Parehong hindi tama, pero pareho mong kayang maintindihan kung bakit nangyari. And yun yung pinakaunang step para ma-resolve natin at maisalba pa ang isang relasyon. So, nabanggit mo na lang rin, nag-cheat ka na. Naitanong mo ba sa sarili mo kung bakit ka nag-cheat? Despite of having a partner that provided you everything. Have you asked that yourself? Sabi niya, nagloko ako noon sa partner ko dahil gusto ko lang, walang pagkukulang ang partner ko noon. Ako lang yung kusa nagloko. So ano yun? Gumalaw ng sarili yung katawan mo, like, zombie, mambababae ako. Hindi pa pwedeng ganun. Meron kang reason kung bakit ka nagloko at bakit mo nagawang lokohin yung partner mo. Ngayon, hindi mo maipapangako sa partner mo na hindi mo na mauulit yon dahil ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nga alam kung bakit nangyari yun. Mag-iingat kayo sa mga taong nangangako ng pagbabago, ng kung saan hindi nila alam kung ano yung dapat nilang baguhin. Sabi niya, and ngayon pinagsisihan ko yun, pero nag-backfire sa akin yung ginawa ko. And ako naman, yung niloko, and tinanong ko siya ng paulit-ulit bakit niya nagawa yun. Even siya confused sa nagawa. So, eto lang yun. Kung pareho kayong confused doon sa problema nyo, so dahilan kung bakit nangyari yung mga pangyayari, and then again, mauulit at mauulit yung bagay na yan.
Kasi unang-una, hindi nyo alam kung ano yung dapat nyong i-prevent para hindi na maulit yan in the first place. Sabi niya, based sa experience ko sa buhay, naglolo ko ang lalaki kasi gustong mag-explore. Sa madaling sabi, gusto ng ibang putahe dahil nananawa sa partner. And ang babae naman, naglolo ko kasi gusto ng validation. Ang kulit nung sinabi niya, based sa experience ko. So, ibig sabihin, ito ba yung nalaman mo kung bakit ka nanloko? At kung bakit siya nagloko? Ngayon, kung yan yung dahilan, then that's good. Nakuha mo na yung first step kung paano mo i-improve yung relasyon mo para hindi na mangyari yung infidelity na pinagdaanan nyo. Now, it's very good thing na brinot up mo dito yung pananawa. Yung pananawa na sinasabi mo, ang kadalasang culprit dyan is yung need ng tao for novelty. And that's one of our nature. Kailangan makaramdam ng tao ng bago from time to time. Kailangan makaramdam ng yung tao ng something na hindi niya pa nararamdaman. Just to feel alive. And that's novelty. Ngayon, hindi mo pwedeng tanggalin yun sa mga tao dahil lahat tayo merong ganong klaseng characteristics. So, good thing na napansin mo na may pananawa na involved doon sa nangyari. And katulad ng pagsasawa mo rin sa ibang bagay na madalas mong tinitake, hindi naman necessarily hindi mo na mahal yung taong kinasawaan mong makasama for the meantime. Ang isa sa psychology ng wanting or kung bakit nagugustuhan ng tao ang isang bagay, it's because of its rarity. Would you want what you already have? Yan ang basic tenets ng psychology behind wanting and having. And isa sa hindi matanggap ng mga Pilipino yung concept na novelty. Hindi nila matanggap sa sarili nila na darating ang time na magsasawa sa kanila yung partner nila. And pag nagsawa yung partner kasi nila, it doesn't really mean na hindi na nila mahal ito. Kailangan lang nilang magpahinga doon sa role ng pagiging partner, karelasyon, asawa, ina, ama, para ma-recharge nila yung baterya nila doon sa role na pinagpapahingahan lang nila. Hindi nila ibig sabihin na hindi na nila kayo gusto dahil lang sa nagsawa sila. At katulad naman ng hindi natin kayang kamuhian ang adobo kahit nagsasawa na tayo, kailangan lang nating magpahinga doon sa pagkain ng adobo para magustuhan ulit natin yung mga bagay na gusto natin. This is Pinoy Extreme and part 3 soon.